So naamoy bisita sa Juan. Si Boss Ramil. Yes. Hindi Ramil na. Pedro Ramil. Si Chip. So, baka may isa. Chip. Kaya po, basta rin yung masasabi ko ka. Basta ngayon. So, kano lang nangyari ha? Nag-aksidente. Nakita na niyo na kailangan barikit talaga. Pwede mo ito dito siya mahulog kung ang takip ibalik lang niya. Hindi mo ito mahulog, ibalik ko. Kasi wapay barikit. Kaya man nag-ibiyaan, gawa na ibalik. Hindi nahulog ng tao. Hulog ang Peter. Ang Peter, wala. Umalis ang Peter. TV yata nahulog doon. So papatay-patay. So unsafe act, unsafe condition, magkakos og accident, di ba? So kinahanglan make it sure na pag nagtrabaho mo sa barko, wag niyong iwanan yung butas diyan na pag ano niyo ng manhole. Or yung checkered plate sa flooring sa engine room na bubuksan ninyo, tapos hindi niyo i-cordon ng caution tape. Yung kulay dilaw or puti at saka red. Yan yung sa barko, dilaw at saka itim, tapos red at saka white. No? Caution tape. Tapos pag ano na yan, ibalik nyo yung mga screw. Mamaya, inano mo lang doon, walang screw. Di, pag apak ni first engineer, na bulasot ang TL first engineer. Nahulog sa butas. Oh. Kaya talagang mag-ano kayo, no? Always think safe. Ika nga, safe always, no? Lalo na pag mag-akyat kay sagdanan, no? Takbo-takbo, madulas yan. Sigurado. Kaya mayroon tinatawag na slips, trips, and fall, no? Batong tao nga namatay sir, nahulog pa sa tan. Slide siguro. Oh, lalo na yung safety shoes na ginagawang sandal. Yung buso namin, dyan nadali. Kaya wag niyong gagawing sandal yung ano ninyo, mga safety shoes. No? Tapos bawal kayong magbaba sa engine room nakatsinilas, Kahit anong emergency yan, kailangan naka safety shoes, naka coverall. No? Bakit kailangan ano ng safety shoes? Kasi pag may emergency, alanganin man, babalik ka pa doon sa locker mo. Kaya wag kayong ugaliin ninyo, wag kayong bumaba na hindi naka-coverall, hindi naka-safety shoes sa makina, kahit saglit lang yan, no? Kasi mamaya, pagbaba mo doon, naabutan ka ng emergency, nag-fire alarm, may apoy, ay paano yan? So yung ano ninyo na yan, coverall na yan, kasama yan doon sa suot, sa fireman's suit, fireman's outfit ninyo. No? Tapos, ang papalitan nyo lang yung safety shoes, yung fire boots. May doble yan kayong coverall sa pag ano kayo, magpatay kayo ng apoy. No? Walang init-init din yan. Pag magpatay kayo ng apoy, talagang yung sa training ninyo, nagpatay ba kayo ng apoy doon? Ano? Big boy? Oh. Ano ba yung classification of fire doon ng inano nyo, pinatay? Ilan ba kayong kumuha ng BT? Jasper, sir. Jasper, asan si Jasper? Bakit wala si Jasper? Ilang days na? Wala. Sabi niya, sir, siguro niya, ay isip niya, tapos na siya. Oy, magaya kayo kay Kuan. Si Makmak, kita mo yan, no? Pinabalik yan dito yan. Hindi pwede sa akin yan na sabihin nyo, marunong na kayo. Mayroon tayong nag-ano dito, mga 1 buwan lang mahigit ang training. Sabi niya, nakipagtalo pa Marunong na daw siya. Sabi ko, kulang pa yan. Hindi na panay absent na. Tapos pag alis ng mga kasamahan niya na nung nauna pa sa kanya, punta ng Manila, sumabay na siya sa Manila, nagpa-despedida nagpakatay pa ng baboy. Ang asawa ng Panginoon nandun pa sa Manila, sipa-sipa lata ngayon. Mag-1 taon na yun. Ano bang ngayon? Siguro ganyan din sila umalis, mga November last year. Wala.
Kaya yung ano ba, yung akala nyo marunong na kayo, wala pa yan. Itong turo sa atin dito, kumbaga pagdating sa aktual na mga trabaho, marami kayong ma-encounter. Kaya pag na-miss nyo isang araw na lecture dito namin, ni Sir Fred, ni Sir Asyo, ay talagang malaking bagay yan. No? Ano ba yung tinatawag na triangle of fire, Mr. Iboy, Big Boy? Sir, Oh. oxygen, Oh. 8, oil. Anong hit? Oil, sir. Oh. No? So ano yung ano diyan, classification of fire? Halimbawa, paper, ano 'yan? Anong klaseng fire 'yan? Anong class 'yan? Oh. Baka sabihin nyo, class D yan, sir. Patay tayo diyan. Ha? Itong fire extinguisher natin, pala. Oh. Itong fire extinguisher natin, paano ninyo ito gagamitin? Kailangan, pag nag-welding kayo, ito kasama ninyo palagi. Kahit sabihin mo na, ano na yan, saglit lang yan. Magdala ka ito palagi. Outside sa workshop. Sa workshop niyo rin, mayroon ito, welding workshop. No? Tatlong A yan. Tatlong ABC, ABC yan. No? Ibig sabihin, tatlong klaseng apoy ang papatayin niya. Paano ba ito gagamitin na waya-waya? Paano gamitin? Itapon natin to sa apoy? Pwede kaya? Ganyan? Ihagis natin? Tanggalin ang pin tapos itapon ang pin. Sama doon. So, yan. Iyan mo na yan. Oh, parang walang nakatira dito sa atin, no? No? So, mo yung nozzle sa fire. Tapos, tanggalin mo itong pin. Ano mo? Pause mo, no? Tapos, pag nagpatay kayo ng apoy, anong gagawin? Talikuran mo kagad ang apoy o hindi? Patay na eh. Ano, boss, Mihorada? Huwag mo na ang talikod, sir. Huwag mong talikod, harap. Bakit kailangan magharap ka sa apoy? Pressure, sir, na patay na yung apoy, sir. Oh, baka mag-reignite, di ba? Oh. Yan ang ano dyan. Kaya, hindi pwede yun na... Paano pagpatay ng apoy, sir? Oh, paano pagpatay ng apoy ito? Oh? Class B, anong klaseng fire yang B? Welding rod? Anong klase yung apoy yung B? Sino yung naka-BT na dito? Ha? Makmak. Ano yung class B fire? Ha? Oil, sir. Ano pa? Oil. Ano pa? Class B fire is for liquid. No? Fuel, paint, thinner, gas, Ang C, ano naman tong C? Electrical welding machine? Example? Ground. Ayan, pag nasunog yan, ang tawag natin na fire dyan. O, diba? Class C. Yan ang paggamit, sir. Paano paggamit yan? Oo, paggamit dito. Itanong ko paano paggamit yan. Tanggalin nyo itong pin, tapos aim nyo sa fire and then Ipayan mo na ang kalayo, patayin mo na. Anong position? squeeze. Yung sa kalayo. Explain nga. Kaya kung may buwan, marunong talaga. Hold the pen, squeeze the nozzle, forward. Ayan, si Big Boy. Nakapag-BT na ito si Big Boy eh. Advantage na si Big Boy. Tapos na, pero karamihan sa ila, hindi pa nakapag-BT. Diba? So yan, matutunan niyo na doon pag nag-BT na kayo. Si Big Boy pa lang may BT, no? Ay, ikaw po din, Chip, no? No? Sino? Ay, ito? Ay, wala na. Exempted na natin yan. Paalis na yan eh. Maganda to, hindi talaga nag-amnesia, oh. Hindi. Apoy. Oh, yan, si Sir Fred. I-display niyo kung paano pagpatay ng apoy. Oh. Yan pala. Lagi mag-yun mo sa training. O yung manigarilyo hay. Paano position mo dyan? Papalit mo ang laki apoy. Okay na boy. Dito ka boy. Ikaw mag-demo boy. Kasi ikaw nakakuha ng kwan. Palakpakan nyo muna. Wala kayo magkamay. Wala kayo sa ayos talaga. Wala mo ka study, sir? Wala i-study. Study, hindi man ginagawa-studyhan yan.
Kailangan pa bang i-memorize yan? Saan ka ba nag-training sa Davao? Holy Cross, sir. Holy Cross? Simbahan yan? Oh, sa ECDC. Mayroon palang ano doon sa Holy Cross? Kuha, sir, pull the pin. Oh. Squeeze the nozzle, sir. Ang paghawid sa... Bakit ganyan na pag hawak mo sa ano, Sol? Para daw, kuha, sir. Safety daw sa kamot. Safety sa kamay. Sa kalayo ang Apoy. buga ang kuan. 1 meter. 1 meter. Oh, ana-ana din, sir. Si tawag sa ana-ana. Squeeze, oh. Kung halimbawa malaki apoy, saan ka harap ngayon? Kibali, og hangin. Diri, sir, hangin. Pa, ito. So, diri, kadapit. Og dito pa dong ang hangin diri. Kung talikod ka, paana, para ang kalayo, padong ra dito. Very good, very good. Sino ba? Oh. Diya malaman nga, kakali ng training. Oh. Kaya ko ba ng training, huwag man magtuturo kung saan. Okay. Oh. Yan malaman. Baka pag-abot og na may kalayo, di na makapatay sa layo. Mamaya, pag nasa barko kayo ha, pag nasa barko kayo, sakay kaagad kayo sa lifeboat or life raft, abandonment kaagad ang... Bawal, kailangan ilabas ninyo talagang experience niyo yung tag-isang oras patayan ng apoy. Talagang ano yan, ha? Pag nasa tangkir kayo every week ang fire drill, dito rin sa offshore, ganun din every week. Ha? Minsan mayroon pang fire drill na alanganing oras, madaling araw. Tapat ng 2 o'clock, yung tama-tama, nag-inuman, Sabado nights. Pagka madaling araw niyan, alauna, wala na. Birhan yan ng fire drill ni Kapitan. Titingnan kung ano yung preparedness ninyo in case emergency. No? So kaya hindi basta-basta na akala nyo lang, welding lang. Pagdating sa barko, kailangan, isa kayo sa team leader doon sa, halimbawa, squad number 2. Oh. Siyempre, Peter man yan, siya man sikat-sikat doon. Di ikaw man, partner, kay ni Buson. Si Buson sa kabilang grupo, ikaw naman sa kabila. Kasi pag nasa engine room ang fire, kailangan ang mag-lead dyan sa taga-engine room. Kasi siya ang kabisado sa engine, room doon, kung saan yung banda na yan. Ha? Tapos, safety. Ha? Pag nag-layout kayo ng mga fire hose, hindi yung mamaya nandyan sa hagdanan ng inanon ninyo. Pag-prepare kayo sa fire watch ninyo, fire hose, ilatag ninyo dyan sa hagdanan, may masapid yun matisod yung mga kasamahan mo. Kailangan nyo layout, hindi makadisgrasya. No? Tsaka pabilisan yan, hindi pwede yung papatay-patay kayo doon sa niyan. Pag apoy niyan, talagang pag kayo doon sa master station, no? Proceed sa master station, nandoon na kaagad yung mga designation ninyo doon, kung ano yung trabaho mo. Ganon din sa lifeboat, no? Abandonment. Bakit kailangan i-abandon ang barko, Mr. Christian? Bakit kailangan i-abandon ang barko? Lala, hindi magbigay ng overtime, iwanan mo yung barko? Ha? Malaki na yung apoy or naputol, ha? Or naputol na yung barko, siyempre mag-declare. Sino mag-declare na abandonment? Si Kapitan, no? Ay pag na-injured si Kapitan, nadali si Kapitan, sino sunod? Diba? So yan ang nyo, dapat alamin. Memorizein din nyo sino yung mga tao sa barko. Ha? Kasi isama na natin sa interview yan, Sir Fred. Kasi mayroong nag-in-interview ako, si Buson na magbigay ng hot work permit. Anak mo, tipaklong talaga, shout out sa ating mga mga viewer, subscriber, follower. So, si Ramil, paalis na talaga yan. Panay road pass muna siya siguro ngayon, Sir Fred, kasi alis na eh. Diba? Isang konser ang tenga, sir. Biruin mo, 10 months bang kontrata mo, boss? Sir? 10+1? Ayos yan. Abutin mo na ng Ngayon kasi hindi na pwede kayo lalagpas kayo ng 12 months. Kasi dahil sa MLC, yung Maritime Labor code. No? Di kagaya sa amin dati, maabot ng minsan abot pa ng 15 months, 16 months. Ha? Kaya yan? Ilan?
15? 18 months. Ay, 18 months. Kita mo si sir. Kaya mag-extend ko. Grabe, hindi ang bintog pala. Ako, pinakamatagal ko, 13 months sa barko. Sunod na kung sakay, 8 months na lang. Hala. Pero ang asawa ninyo, pag walang naipon yan, pa-extend yun pa kayo yan. Extend ka muna dyan, love. Ayan, si kumpare. Ikaw, haba mo ng balbas, haba ng buhok. Nakita niyo yung buhok ko ng 11 months? 11 months na para kung si, dito, oh. Ha? Dito ang buhok ko, 11 months yun, walang gupit-gupit. Guwapings, kaya pagdaong namin sa Argentina, talagang yapos na yapos yung Machika Babe Sir Fred, eh. Dalawa kaagad. Ay. Punta naman kami dun sa China, sabi ng babae na insik, mahirapan sila mag-English. Sabi niya, namin, where you come from? Sabi ko, from the Mars. Ganon-ganon siya, eh. Tawa na tawa si kan engineer, loko ka talaga, Pit. Sabi. Tanong nga siya, saan daw galing? Sabi ko, sa Mars. So yan ang natin, sa barko talagang safety, always safety. Kita ninyo, may na-injured.